So guys, ito nga pala today's vlog natin, no? Mamaya pag-usapan natin yung mga ibang update na meron dito sa Canada, no? Saka yung mga immigrant na nagiging main problem ng mga immigrant dito na bagong dating dito sa Canada, no? Yung mga nag-start pa lang. Okay guys, ito nga pala, dito nga pala kami ngayon sa market, no? Dito sa Market Square. At tignan natin yung side hustle na meron yung mga Pilipino rito. Kaya kung meron kayong time, supportahan natin yung mga local business na meron sa mga provinces nyo, no? Kung sakali may time kayo, halimbawa nagbabanding kayo, support natin yung mga local business. Dito sila, busy sila ngayon. Mamaya bababa tayo, check natin. Videohan natin yung area. Konti pa lang yung mga nagsiset up. Kita mo naman yung sipag at tiyaga, no? Kahit tirik yung araw ngayon. Pero maganda to mamayang gabi kasi medyo maganda na yung panahon. Okay guys, let's go. Samahan nyo ako, no? Ayun, nakita ko na yung si Maria. And guys, no, at na-invite din pala tayo dito mag-set up ng mga items na mga produkto natin, no? Konti lang yan yung mga produkto natin, no? Tutulungan natin, mga family friend din natin yan. Nag-invite sa atin para mag-setup tayo. Kaya ito, nagdala ako ng mga gamit pang setup natin. Suportahan natin, baba kayo dito sa Market Square, dito sa Saskatoon, no? At suportahan natin yung mga local business. Start siya mamaya ng 4 p.m. hanggang 9. Ganun. So guys, suportahan natin. Tapapin ko lang. Puntahan natin. And guys, nandito nga pala tayo sa Market Square dito sa Saskatoon, no? Kaya kanina nag-live tayo dito para suportahan natin yung mga local business dito, no? Simulan natin yung pag-iikot, tapos pag-usapan natin yung mga culture shock na experience ng mga immigrants dito, no? Tignan natin yung mga side-hustle nila dun sa loob. Medyo windy. Oo, saka cloudy. Wala naman sa forecast eh. Pero go lang tayo, diba? Walang magpapapigil dyan. Ayun yung mga anak ko. Ayan, oo. Paikot-ikot lang sila doon, nag-scooter. Okay guys, tatawid tayo doon. Ikutan natin sila. Yan guys, yun nga pala, no? Yung mga regarding doon sa culture shock na iaano ko sa inyo, na-experience dito ng mga immigrants, yung mga bagong dating, mga newcomers. Culture shock sila kasi parang wala na daw silang time. Wala silang enough time para sa sarili nila, puro trabaho daw sila. Wala na silang ginawa kundi magtrabaho, aral, trabaho, ganun. Parang wala na sila, minsan 6 days sila nagtatagal. Ganun talaga sa umpisa. Kahit naman ako dati, nung nag-umpisa ako, nag-iipon, ganun din. Pero ang maganda doon kasi, mag-ipon ka, huwag kang bili ng luho. I-anuhin mo yung savings mo, expenses mo, i-manage mo. Para kung sakaling dumating yung time na gusto mo talaga magpahinga, mag-rest ka, magkakaroon ka ng time, di ba? No? Pero ngayon kasi crisis sila nung dumating sila dito, kaya ang hirap nung adjust. Eh guys, tignan nyo yung at tuloy natin yung kwentuhan natin mamaya about doon. Ayan, tignan nyo muna yung event. Be careful kuya. Sige. Hanap kita kanina. Ito sigurado ng Carola. Sigaro. Kita kanina, nag-live ka. Nag-comment ako, sabi ko Oo nga. Baby.
The next day, And guys, sa continuation nga pala nung vlog natin nakaraan. Kahapon pala. Hindi lang natin kasi sumama yung panahon, umulan. Hindi natin natapos kahapon. Yun nga pala yung regarding dun sa culture shock na experience ng mga immigrant workers dito, no? Mga newcomers, di ba? Last vlog namin na discuss ko yung pagbabago na meron sa economy ng Canada, di ba? Medyo crisis kila ngayon kasi nga lahat naman ng bansa naman naka-experience. Sabi nung sa survey tsaka interview na napanood namin, yung na-experience nila, nagulat daw sila nung nakarating sila dito sa Canada kasi parang puro trabaho daw yung ginagawa nila. Especially dun sa mga student, mga nag-aaral, no? Mahirap talaga mag-adjust sa kanila nun kasi nag-aaral sila tapos may napipressure sila kasi meron silang kailangan matarget na income para mabayaran din nila yung mga inutang nila doon, pang tuition sa pag-aaral nila. Kaya nahirapan sila kasi sabi nila parang wala daw silang pahinga. Parang 6 days sila nagtatrabaho. Alam nyo guys, ang reality talaga dito sa Canada. Pag marami kayong bayarin, the more na marami kayong bills na bayarin, the more na ganun kayo talaga kailangan magtrabaho. Oh, kailangan nyo magtrabaho talaga, 2 jobs. Yan, ako nagto 2 jobs din ako. Kasi nga tumaas talaga expenses namin ngayon kasi gawa ng grocery, di ba? Grocery talaga ngayon, sobrang taas. Tapos, yung ano pa, yung mga interest pa ng bangko tumaas. I-explain namin sa inyo sa next vlog namin kung ano yung interest ng bangko, ng mga bangko, ano yung mga interest na tinamaan, no? Iba-vlog namin yun para malaman nyo kung ano yung talagang pinagkaiba. Kasi dati ang interest lang ng bangko rito nasa 1 point something lang, di ba ma? 1.58. Oh, 1.58. Dati kumuha ko ng sasakyan, 0.99 lang yata yun eh. Di ba? Mm. 0.99 lang yun nung kumuha ko ng sasakyan. Buti na nga tapos na yung sasakyan ko. Wala na akong iisipin. Kaya kung nataong kang naabutan ka ng interest ngayon na napakataas, umabot ng 5 something, no? Ano 5 na, yung magre-renew ngayon kasi ang ano daw ngayon, halimbawa sa mga mortgage, ang bali steady lang siya na 1.98 something for 5 years. And then after 5 years kailangan mag-renew ng mortgage mo. So yung pag naabutan ka nung renewal ng mortgage, tataas na siya ng 5.8. 5 point something, parang almost 6%. Almost 6%. Kaya sabi ko sa inyo, yung interest talaga ngayon ang nagpapahirap. Kasi nga sa sobrang taas, siyempre lahat naman dito puro card sila eh. Lahat tayo. Kasi yung ano na yun, parang kung iisipin mo ilan yung ano, yung interest nun na from 1 to 5. So times ano ata siya, parang hindi lang doble, hindi lang din triple, parang more than 3 times ang itinaas niya. Parang ano nga, triple pa eh, no? Oh, more than 3 times. O, kaya nga sabi ko sa inyo guys, halimbawa yan, yung mga, especially nga, yung mga student nga na shock sila, no, kasi dumating sila rito. Yun ang ina-explain nila na wala daw silang pahinga, puro trabaho daw sila. Kasi nga, halimbawa, may niloan silang pera sa bangko para doon sa tuition nila. Tatamaan sila, no? Kasi pag niloan mo sa bangko yun, imposibleng walang interest yun, di ba? Kaya tatamaan talaga sila ng interest rate na ganun pag nag-loan sila sa bangko. So, ang tendency talaga mangyayari doon, ganun na mangyayari, babayad ka talaga. Tatrabaho ka, paano mo mababayaran kung hindi ka sa talagang trabaho? Yun lang problema sa trabaho, maraming trabaho.
Yun nga lang talaga, di ka makakapagpahinga. Pero kung sasuggest ko, kasi di ko rin masasuggest na magbigay sila ng konting time eh. Kasi siyempre, nag-aaral sila, di ba? No? Mahirap din kasi yun kasi kailangan nilang bayaran, naghahabol din sila, di rin natin sila masisisi. Kasi kailangan nilang bayaran yung mga nilong nilang yun. Kaya Tsaka wala na kasing murang bilihin talaga. wala na rin murang bilihin talaga. Lahat Isa nagtaas pa yun, na. nagtaas pa lahat. Kung dati, kumbaga kung ikukumpara mo dati, 5 years ago, Mm. yung trabaho mo ng part-time, pwede ka pang mabuhay nun ng ano eh, Mm. ng kahit na yun lang yung trabaho mo Pag eh. part-time, No, part-time. mag-rent ka lang, ganyan. Tapos Mm. yung sa grocery mo kasi noon, kayang-kaya pang ano yun, i-support yun ng part-time na jobs. Ngayon, kahit mag full-time ka, medyo mapapansin mo na parang Kulang pa rin. kulang pa rin. O kasi dati, isa lang trabaho ko eh, no? Mm. Tapos ang part-time ko, 2 days lang ako eh. Pero ngayon, siyempre, meron na kaming baby, baka mag-adjust din ako ng oras ko. Mm. Siguro, doon sa isang part-time ko, babawasan ko. Full-time, ganun pa rin. Then guys, no, yun lang, in-explain lang namin sa inyo kung bakit nagkakaroon ng culture shock yung mga, ano, kasi sabi ko sa inyo, pag dumating kayo rito, ganun ang maaabutan yung sitwasyon, no, ng Canada. Yun ang maaabutan nyo talaga. Kasi baka magulat kayo, bakit ganito? Nagtatrabaho ako, nag-aaral. Kung sanay kang mag-working student sa Pinas at dumating ka rito, medyo okay pa, makaka-adjust ka pa ng konti. Tulad namin mag-asawa, working student kami parehas na nasa Pinas kami. Medyo konti lang adjustment namin. Pero kung hindi ka sanay mag-working student sa Pilipinas at nag-aaral ka lang, sanay ka lang sa tuition fee ng magulang mo, nag-aaral ka lang talaga at pumunta ka rito, magbala ka ng ganun, mahihirapan ka mag-adjust. Kaya ako na nagsasabi sa inyo. Mukha lang siya madali kapag pinanonood mo. Mm. Nasa Pilipinas ka kasi ang karaniwan na ng mga napapanood mo yung mga namamasyal, Oo, mga namamasyal ganyan-ganyan. sa Canada, no? Pero dahil nga sa inflation pa rin, grabe yung inflation talaga na nangyari, yung inflation rate. Talagang makikita mo talaga yung yung difference before and after. Kaya mahirapan ka talaga. Yun lang guys, no? Maraming salamat ulit. Napakinggan nyo yung vlog namin. At ako Likot ni Baki. nagpapasalamat sa inyo. At thank you so much. And don't forget to like, subscribe, and share. Bye-bye.